Reading and Literacy Grade 1 Quarter 2 Week 1 Let's learn about Fable Day 2 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share. And hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about Fable. Day 2. At the end of the lesson, the learners are able to read target sight words with guidance, comprehend the story heard or read, note important details from the story, sequence events from a story heard or read, infer feelings of characters in the story heard or read, respond creatively to text, myths, read properly following proper eye movements, left to right, top to bottom, return sweep. Read content area words, math. Write words legibly. Recognize environmental print. And identify naming words in stories heard. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng kwento na ginagampanan ng mga hayop. Ito ay isang pabula. Ang pabula ay mga kwento na mayroong mga hayop na tauhan. Sa ating pakikinig sa kwento ay tutukan ninyo ang pangunahing tauhan. Pagtuunan din ninyo ng pansin ang mga tauhan ng kwento, ang pinangyarihan o kung saan naganap ang kwento at ang iba pang bahagi ng kwento gaya ng problema, naging solusyon at paano nagwakas ang kwento. Sa mga nakaraang araw ay napag-aralan natin ang mga titik na M, S, A, I, O, B, E, U, T, K, Y, L, N, G, NG, P, R, D, H, W, J, at F. Sa ating mga salita sa talasalitaan, subukin nating hanapin ang mga titik na ito. Basahin natin ang mga salita. Dumalo, silid-aklatan, kantina, palikuran, kahanga-hanga. Sa gawaing ito, pagtambali ng mga talasalitaan sa mga larawan. Pagkatapos nito ay subukan nating bigyan ng kahulugan ang mga salita. Unahin natin ang salitang dumalo. Ano ang tamang larawan para sa salitang ito? Tama! Ito ang tamang larawan. Ang ibig sabihin ng dumalo ay pagpunta sa isang mahalagang bagay o pangyayari, gaya ng kaarawan. Ang pangalawang salita naman ay silid-aklatan. Itambal ito sa tamang larawan. Magaling! Ang tamang larawan ay ito. Ang silid-aklatan ay lugar kung saan makikita ang maraming aklat. Ang pangatlong salita ay kantina. Itambal ito sa tamang larawan. Magaling! Ang tamang larawan ay ito. Ang kantina ay lugar kung saan kumakain ang mga mag-aaral at mga guro. Dito rin maaaring makabili ng pagkain at tubig. Ang sumunod naman na salita ay palikuran. Itambal ito sa tamang larawan. Magaling! Ang tamang larawan ay ito. Ang palikuran ay lugar kung saan maaari mong linisin ang iyong katawan. At ang panghuling salita ay kahanga-hanga. Itambal ito sa tamang larawan. Magaling! Ang tamang larawan ay ito.
Anong mga pagdiriwang ang alam ninyo? Ano-ano ang ginagawa sa mga pagdiriwang? Ano ang damdamin ng tao sa mga pagdiriwang? Ang mga halimbawa ng pagdiriwang ay gaya ng kaarawan, araw ng Pasko, bagong taon at marami pang iba. Sa mga pagdiriwang ay nagkakaroon ng mga kasiyahan gaya ng kantahan, paglalaro at kainan. Ang damdamin ng mga tao sa pagdiriwang ay masaya. Ano ang makikita naman sa silid-aklatan? Sino ang nangangalaga sa mga aklat? Ang makikita sa silid-aklatan ay mga aklat. Ang librarian ang nangangalaga sa mga aklat. Anong makikita naman sa kantina? Anong mga oras karaniwang nagpupunta ang mga bata sa kantina? Sa kantina, makikita ang iba't ibang pagkain. Makikita rin dito ang iba't ibang merienda. Karaniwang pumupunta ang mga mag-aaral sa kantina kapag oras na ng kanilang break time. Karaniwan din ay oras ng tanghalian. Nakita mo na ba ang palikuran sa paaralan? Paano ito napapanatiling malinis? Napapanatiling malinis ang palikuran kapag ito ay may tagapaglinis at maayos na nagbabanyo ang mga mag-aaral at itinatapon ang kanilang basura sa tamang lagayan. Sino ang maituturing mong kahanga-hanga sa paaralan? Marami tayong maituturing na kahanga-hanga sa paaralan, gaya ng ating guro o mga guro. Ganun din ang punong guro. Kahanga-hanga din ang librarian, namamahala sa kantina, at ganun din ang tagapaglinis ng paaralan at maging ang tagapagbantay ng paaralan. Ngayong araw ay pakinggan ang isang pabula. Ang pabula ay mga kwento na mayroong mga hayop na tauhan. Ang mga hayop sa kwento ay nakakapagsalita at kumikilos gaya ng tao. Handa na ba kayong makinig? Tandaan ninyo ang mahalagang detalye ng kwento. Ang pamagat ng kwento ay ang unang araw ni Maya sa paaralan. Gaya ng ibang ibon, dumating na ang takdang araw ng pagpasok ni Maya sa paaralan. Inihanda niya ang kanyang bag at lumipad patungo sa gitna ng gubat upang dumalo sa unang araw ng klase. Sa kanyang pagdating ay naabutan na agad niya si Loro na nakikipagkumustahan sa kanilang mga iba pang kaklase na ibon. "Maya, kumusta ka?" tanong ni Kalapati. "Maayos naman ako," tugon ni Maya. "Hindi ko lamang makita ang silid-aklatan," nagtataka na dugtong ni Maya. "Ah, hindi mo nakita sapagkat nasa ibang lugar na ito. Napakaraming bagong libro doon." "Nandun na ang silid-aklatan sa likod ng entablado," bungad ni Quago. "Napakalaki din ang ating bagong kantina. Maraming mga masusustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay." "Kahanga-hanga din ang mga palikuran dahil napakalinis ng mga ito," sabi ni Lawin. Nagsimula na ang klase. Lahat ay sabik na magsimula ang klase dahil sa mga magagandang pagbabago sa kanilang paaralan. Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Magaling! Ang mga tauhan sa kwento ay sina Maya, Loro, Kalapati, Quago, at Lawin. Pangalawang tanong, saan naganap ang kwento? Tama! Naganap ang kwento sa gitna ng gubat sa unang araw ng klase. Pangatlong tanong, ano ang naging suliranin sa kwento? Paano ito nalutas at kung anong naging katapusan nito? Ang suliranin sa kwento ay hindi makita ni Maya ang silid-aklatan. Ang solusyon naman ay sinabi ni Quago na makikita niya ang silid-aklatan sa likod na ng entablado. At ang katapusan ng kwento ay masaya ang lahat ng hayop sa nakitang pagbabago sa paaralan. Pang-apat na katanungan, ano pa ang maaaring naging wakas ng kwento? May naiisip ba kayong ibang katapusan para sa kwento? Ano-ano ang mga ito?
Maaring pupuntahan ng mga tauhan ang iba pang bahagi ng paaralan na mayroong pagbabago. Panglimang katanungan, anong naging damdamin ng pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Si Maya ay nalagay sa iba't ibang sitwasyon. Ang una ay ang pagdating ni Maya sa unang araw ng klase. Ang naging damdamin niya ay nasasabik at kinakabahan. Ang pangalawa ay hindi niya makita ang silid-aralan, kaya labis na nag-alala si Maya para sa mga proyekto na kailangan niyang gawin. Ang pangatlo ay itinuro ng mga kaibigan ni Maya ang bagong pwesto ng silid-aklatan, kaya naman ang naging damdamin ni Maya ay labis ang tuwa sa pagkakaroon ng mabubuting kaibigan. Balikan natin ang binasang kwento. Anong naging suliranin ni Maya? Tama, hindi niya alam kung saan ang silid-aklatan. Mula sa kanilang silid-aralan ay malapit lamang ang silid-aklatan. Katapat lamang ito ng kanilang silid-aralan. Kung susukatin nila ang layo, maaari silang magbukas ng kanilang pakpak at dumipa. Kapag wala tayong panukat ay maaaring gamitin ang ibang bahagi ng katawan, gaya ng kamay, daliri at mga braso. Ang ating kamay na nakadiretso pakaliwa o pakanan ay maaari ding panukat. Ang mga ito ay panukat na hindi nagbibigay ng eksaktong sukat. Ginagamit lamang ito sa tahanan o sa mga pagsusukat na hindi kailangan ng saktong sukat. Ngayon ay pagtuunan natin ng pansin ang lugar na pinangyarihan ng kwento, saan ito naganap at anong mga bagay na makikita sa lugar na ito. Tama! Naganap ito sa gubat kung saan maraming puno at ang kanilang paaralan ay nasa gubat. Balikan naman natin ang mga tauhan, bagay at lugar sa kwento. Ilarawan natin ang bawat salita na aking babanggitin. Silid-aralan. Paano natin ito ilalarawan ayon sa kwento? Tama! Ito ay malinis. Silid-aklatan. Paano naman natin ito ilalarawan? Tama, ito ay malaki. Kantina. Paano natin ito ilalarawan? Tama, ito ay maayos. Maya. Paano natin ilalarawan si Maya? Tama, siya ay sabik. Kuwago. Paano naman natin ilalarawan si Kuwago? Tama, siya ay matalino. Loro, paano natin ilalarawan si Loro? Tama, siya ay palakaibigan. Gubat, paano natin ilalarawan ang gubat? Tama, ito ay malawak. Ang mga salitang inyong nabanggit ay tinatawag na pang-uri. Ang mga pang-uri ay salitang naglalarawan. Narito ang ilan sa mga bagay na makikita sa paaralan, gaya ng yeso, papel, lapis, aklat. Paano mo ilalarawan ang mga bagay na ito? Upang matandaan ninyo ang pang-uri, ang bilang, katangian, kulay, sukat at hugis ay mga salitang naglalarawan. Halimbawa, 6 na yeso. Ang salitang naglalarawan ay 6. Ito ay tumutukoy sa bilang. Makapal na papel. Ang salitang naglalarawan ay makapal. Ito ay tumutukoy sa katangian ng papel. Lapis na mahaba. Ang salitang naglalarawan ay mahaba. Ito ay tumutukoy sa sukat. Dilaw na lapis. Ang salitang naglalarawan ay dilaw. Tumutukoy ito sa kulay. Parihabang aklat. Ang salitang naglalarawan ay parihaba. Tumutukoy naman ito sa hugis. Para sa gawaing ito, kumpletuhin ang bawat pangungusap bilang buod sa ating pinag-aralang aralin.
Sa pagkukwento ng nabasa o narinig na kwento, dapat tandaan kung sino ang mga tauhan. Saan naganap ang tagpuan? Ano ang naging suliranin ng tauhan? Ano ang naging solusyon sa problema? At paano nagtapos ang kwento? Kapag nagbabasa tayo, ay nagsisimula sa kaliwa, pakanan, taas, pababa. Sa pagbabasa ng mga pangungusap, tingnan mabuti ang mga salita at huminto sa katapusan ng bawat pangungusap. Sa pag-unawa sa mga salitang naglalarawan, tandaan na ang mga kulay, hugis, katangian, bilang, at sukat ay mga pang-uri. Para naman sa gawaing ito, pumili ng isang tauhan na hinahangaan ninyo sa kwento. Puna ng chart tungkol sa tauhan na ito. Narito ang aking halimbawang sagot. Ang pangalan ng napili kong tauhan ay si Maya. Ang kanyang tirahan ay sa puno. Ang kanyang katangian ay mabait. Ang kanyang suliranin ay hindi niya makita ang silidaklatan. Ang naging solusyon sa kanyang suliranin ay itinuro sa kanya ng mga kaibigan niya kung nasaan ang silidaklatan. At ang naging sitwasyon sa katapusan ng kwento ay masaya siya sa nakitang pagbabago sa paaralan. At para naman sa panghuling gawain, magtala ng mga bagay na makikita sa paaralan. Kumpletuhin ang talaan. Magbibigay ako ng halimbawa. Tao, guro, bagay, pisara, lugar, kantina, pangyayari, buwan ng wika, hayop, ibon. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!